Naglatag ng sariling resibo si Senador Amy Marcos para pabulaanan ang testimonya ng nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ito ang diretsahang bana ni Senator Amy Marcos sa nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Yan ay matapos sa mga pahayag nito sa Kamara kaugnay ng umano'y term sharing sa Uniteam noong 2021 at contingency plans daw para tanggalin ng Pangulo sakaling hindi ito matuloy. Ayon kay Madriaga, Nobyembre noong taong iyon, sinabi daw ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. Buwelta ni Senator Amy, walang katotohanan ang mga claim nitong may kasunduan sa pagitan ni na PBBM at VP Sara. Wala rin daw direktang negosasyon kay former President Rodrigo Duterte kaugnay nito. Tabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo. Wala siyang kaalam-alam. Naglatag siya ng screenshots at personal daw niyang alaala habang ibinabahagi ang version niya ng mga pangyayari. May deal din daw noon ang mag-amang Duterte na iisa lang sa kanila ang tatakbo para sa national position. October 2, 2021, naghain ng COC si VP Sara bilang Davao City Mayor. Sa mga panahon ding ito, may sariling direksyon daw ang grupo ng PDP laban, kaya't nagpapalit-palit ito ng mga isinusulong na kandidato pero hindi kasama noon si PBBM. Sa bahagi naman ng Pangulo, bandang September 2021 daw, napagdesisyonang maghahain ito ng Certificate of Candidacy sa Oktubre. Kalaunay pinatawag daw si PBBM ng PDP sa palasyo matapos ang paghain nito ng COC. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Sinubukan daw ialok sa nakababatang Marcos na maaari itong maging Pangulo, pero VP nito si Senator Bongo at hawak niya ang gabinete. Ang isa pang option, sigo ang Pangulo at siya naman ang bise. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa pag-uusap, pero ayon kay Senator Amy, sinabihan na lang daw ni FPRRD si PBBM ng good luck kung tatakbo ito. Kinwestiyon ng senadora ang credibility ni Madriaga. Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Anong purpose? For what ang term sharing? Ang ini-imply ba niya na nanggugulo ang mga Duterte kasi hindi na isatupad yung term sharing agreement? Yung ba ang implication? Hindi ko alam. It's all speculation on my part. I have no clue. I don't know the guy. Pero paglilinaw niya, hindi niya direktang hinuhusgahan ang buong pagiging testigo nito, kundi ang mga pahayag na alam niyang hindi raw totoo. At kapag umabot daw ang impeachment issue sa Senado, mananatili raw na impartial judge ang presidential sister. Nagpahayag ng panawagan si Senator Amy kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyang linaw ang mga usaping ito dahil ayon sa kanya, magkasama raw sila sa mga pangyayari at alam daw nito ang katotohanan. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Lumang tugtugin. Ganyan inilarawan ni Senador Robin Padilla ang mga alegasyon laban kay VP Sara sa impeachment hearing kahapon sa Kamara. Isa rito ang pagbaldas umano ng confidential funds ng bise sa loob lamang ng isang araw ayon sa testimonya ng alleged bagman na si Ramil Madriaga. Narinig ko na yan Of course, si Madriaga bago. Pero yung ginagawa nila doon, okay naman, trabaho nila yun. Di ba? Bigay natin sa kanila yun. Gusto nilang gawin yan, di sige. Mandato nila yan. Ang hiling ko lang sana, sa ating mga kapatid dyan na mambabatas sa malaking kapulungan. Ayaw nilang tawagin silang mababang kapulungan.
So, dyan sa malaking kapulungan. Sana pag-usapan natin kung ano yung una nating dapat pag-usapan, ang paghihirap ng taong bayan ngayon. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, inamin din ni Padilla na isa siya sa mga nagtulak sa kapwa Duterte alay na si Senador Bato de la Rosa na magtago. Missing in action si de la Rosa noon pang Nobyembre dahil sa balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Si Senator Bato ay pinaghahanap pa ng dayuhan. Kaya kami na rin ang nagsabi sa kanya na huwag ka munang lumabas kasi mapapahamak tayo lahat dyan. Kasi kapag lumabas ka at hinuli ka, hindi ka naman namin ibibigay. So nakakausap niyo po si Senator Bato? Bago siya nawala, oo. Pero ngayon hindi na. Mahirap yan. Baka tayo So may mabigyan hindi ng na po sumpina. siya. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.